Laki ng butas, tapos nasilip ko, bakit sino nagbato nito? Sabi ko, tapalan mo yan. Pag hindi mo tapalan yan, maano yan. Bangat-ngat. Tapos siyempre, siminto. Pag maulanan, wala. Maano na. Doon sa labas, May butas po? may butas. Pero tinatapalan ko na. Pinatapalan ko sa asawa ko. Sa palagay mo tayo, Joy, ano yung pinaka-reason? Ano yung naging dahilan? Bakit sinasabi mo na parang galit sila sa inyo? Ay, alam mo naman dito dahil sa bahay, umpisa sa bahay. Para bang, iwan ko sa kanila. Asawa ko, wala naman kaming problema. Dami dito, para bang ayaw nila ako na magkaroon ng ang hirap intindihin dito, boss. Pag umangat ka, hahatakin ka pababa. Nung para bang makita nila na wala naman akong ginawang kasalanan sa kanila, yun ang yun ang tinatanong ko sa sarili ko. Kung ako, nagtitiis nga ako rito, itong anak ko, pinagtiisan ko to, ilang taon na. Tapos wala kaming ginagawang kasalanan sa kanila, dami pa silang masasabi sa akin, hindi kami namuresyo, hindi naman kayo nanghingi sa kanila. Mula nung nagaganito ang anak ko, ang asawa ko naghanap buhay, kahit umulan umaraw. Ay tapos, yung tindahan namin, daming sinasabi sa labas, pero pinalagpas ko yan. Ayaw ko makasakit ng kapwa talaga. Parang against sila sa nangyari sa buhay mo, yung Yun pagtulong na nga, isa na rin yun. Para bang against sila na, nagkaroon to si ganito, kasi ganyan. Wala naman kaming ginagawa sa kanila. Kaya sabi ko, huwag ka lang kung magtinda ka, basta ipalagpas mo na lang yung sinasabi nila, huwag kang papatol. Kasi wala naman tayong mano sa kanila, hindi naman nagbibigay sa atin. Yung mga yan, wala, hindi ka papatol sa kanila. Kaya sabi ko ganyan, boss. Kaya, boss Tak, nagpasalamat nga ako sa iyo talaga sa inyo lahat na ikaw ang ikaw bang nagturo sa akin na di ba doon pumunta ako sa inyo, kayo ni Boss TV. Kaya ganun hindi ako basta ang pangako ko sa sarili ko, wag lang ako manglamang ng kapwa. Ayaw ko na makasakit ng kapwa. Yun ko, yun ang hinihiling ko sa Panginoon Kasi anak ko ganito, nagtitiis kami rito. Kahit kung makain namin dito, yun ang makain namin. Hindi naman kami humingi sa kanila. Yung dito, nagkaroon na sila dito, parang agent sila ba na, ganyan, ganito, ganyan. Nako, alam ko na sa mga dito kasi, mga sila, sila nang Hindi naman mansion yung bahay mo, tay. Bakit yun na nga ganon? Gusto sila, siguro doon ako, magtitiisa kami doon na para kami nilubog sa ubin. Ilang taong nga ako dyan, Pero ito tayo, yung kinakatiri ka ng bahay nyo, sarili nyong lupa ito. na to, na yung kasi dumating yung kapatid ni Susan, na galing sa Baguio yung nagtrabaho sa Benguet, ipasukat na to Siparit na to nila kung sa bukid, pati ito, isukat-sukatin ng magkapatid, 12 sila. Hati-hatiin na. Hati-hatiin na nila to. Kung sa amin, malagay sa amin, bawasan sa bukid. Ang ganun. Siyempre sa amin, kung yan, ibibinta rin ni Mrs. yan sa kapatid yan. Iwan ko, kailan kaya sila magpasukat-sukat kasi meeting-meeting na sila Hindi ko, bahala kayo. At ako, wala akong idea dyan. Wala na, hindi ako makialam dyan kasi hindi naman ako, sampit lang ko rito. Siyempre, mag-asawa tayo. Dito ako. Kung nasaan yung decision, ganun ako, prangka ako sa kanila. Palayasin nyo ako. Sabi ko sa misis ko, sampit ka lang dito. O nga, sampit lang ako dito. Alam mo yun. Kasal tayo, sampit ako rito. O kung palayasin mo ako rito, lalayas ako. Walang problema sa akin. Alagaan mo lang itong bata. Ganun ako. Bakit? Nagkakaroon din ba kayo ng misunderstanding ni nanay? Matagal na, boss. Kung kung ikwento ko lahat, mahirap. Hindi ko Mula nung nagkaganito ako, hindi ako makakilos, hindi ako makatrabaho ng maigi, hindi ako hanap buhay. Pero tinitiis ko yun, pinalagpas ko. Total, kung paano, makapagsalita pa naman ako, makakilos naman ako, makauwi ako sa amin. Kung kahit ganito ako, makauwi naman ako sa amin. Kaya ko lang, iniisip, itong anak ko nito matalo to pag iwanan ko tatalo to. Walang mag-aalaga sa Walang kanya. mag-aalaga dito. Paano maghanap buhay? Yung anak kong isa na panganay nito, nag-asawa na rin, nandun sa Benguet. Taga Isabela, minsan yun ang ibibigay sa amin. Ibigay sa amin ng tulong, nag-asawa na rin, bago pa nga
Mm. Kaya, ayun, sabi ko asawa ko, magtiis ka. Talagang ganitong buhay natin. Wala namang tatagal dito sa mundo. Lahat naman tayo mawawala. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, magtiis lang. Wala naman tayo. Basta wag ka lang maglamang ng kapwa-tao mo talaga. Yun ang ano ko sa kanya. Huwag ka manakit ng panangita sa kapwa mo. Sige. Nandiyan naman yung Panginoon ko eh. Pero wag niyo muna isipin tayo John, yung pangkasalukuyan, no? Ay, yung harapin niyo muna yung ngayon. Oo nga. Kasi tama ka naman, lahat naman tayo mapupunta doon. Pero syempre, habang nabubuhay Oo, tayo, boss, yun ang ano ko talaga Diba? sa Panginoon. para sa amin lang din, matagal na rin kayo magkasama ni Nanay Susan. Intindihan na lang, no? Hindi ganun talaga. Kasi hindi magiging maayos, hindi kayo makakakilos ng tama. Kung Kung syempre, magkikilos lang kung tama, kayo boss. mismo mag-asawa is Nag-aaway. nakaka-problema kayo, nag-aaway kayo. Hindi lang na ako laging lumayas ka rito. Masakit sa akin yun. Yung lagi akong sabihan ng ganyan. Noon pa naman sa kabila, pero hindi ko talaga ginawa yun dahil sa anak ko na ito. Hindi ko matiis na iwanan ko to. Pwede Ibig ba na- sabihin, Kuya KJ, nakakapagsalita si Nanay Susan ng gano'n? Oo. Na? Pwede ba namin malaman tayo, ano ba malimit yung pinag-aawayan ni nanay? Maraming problema boss, yung ganyan. Yung kunting lang bagay, tapos sabihin, tapos bibitaw siya ng salita na bibitaw siya ng salita na hindi maganda para sa akin pakinggan. Kaya masakit din sa akin luba. Siyempre, kung layas lang, sinubukan ko na noon yun. Umuwi ako sa amin. 2013. Sabi niya, lumayas ka rito. Ganyan yan. Pero ito, ganito, bata, ano ba to siya? Mga 1 year mahigit. Umuwi ako sa amin. Pagdating nyo sa amin, kasi magpagamot sana ako doon na talaga sabi ng mama ko nung nabubuhay pa, magpagamot ka muna dito bago ka uwi. Tawag ng tawag naman sa cellphone, naawa naman mama ko dahil nga dito. Umuwi ka na lang dun kasi kawawa yung anak mo, walang magbantay. Ayun, umuwi ako nung 2013 pa yun. Ngayon, naman, sabihin namin ng ganun sa akin. Siyempre, masakta yun ako boss eh. Ayaw ko ng kahit ganito ako, masasaktan din tayo na ganyan. Misis ko, tapos ganyanin ka, palayasin ka, porque hindi ako taga rito. Ayaw ko ng ganun. Pero ano lang yun tayo John, Siguro away sa mag-asawa lang. Oo, away ng mag-asawa. Kasi kung hindi ka mahal ni Nanay Susan, kung umuwi ka na sa probinsya mo tapos pinabalik ka niya rito, ibig sabihin, mahal ka niya. Yun nga lang, hindi natin maano yung away ng mag-asawa. So siguro, kaya kayo tumagal ng ganito, hindi lang para kay Kuya Jerome, talagang nagmamahalan din kayo. Yun nga lang, Kaya nga- hindi lang kayo yung nakakaranas ng ganyan. Marami sa atin na mag-asawa ay Kaya nga nag-aaway. pinagkasalan ko siya po kasi mahal ko siya kahit Diba? kaya tapos ganyan. Kami kinasal sa San Clemente. Sabi nga nila tayo John, sa hirap at ginhawa, magmahalan, di ba? Sabi ko nga sa kanya, huwag ka lang susuko. Kung anong mayroon tayo ngayon yun, kung wag ka lang sa kapwa, yung manakit manalita, ayaw ko ng ganun. Sabi ko sa kanya, huwag kang manglamang sa kapwa mo, sabihin mo kung huwag kang kung ano sabihin nila dyan, oy mayaman ka na, Susana, ba't ka nagtitinda? Palagpas mo yun. Ay kung mayaman ako, hindi ako magtitinda, ganun na lang. Lagi siyang sinabihan ng ganyan eh. Kasi nakikita kasi sa post nila ganun boss eh. Tama naman. Sabi ko, huwag kang sa kanila. Basta huwag kang magbitaw ng salitang masakit, sabi ko sa kanya. Lagi kong binibili niyan pag tuwing umaalis. Sabi ko, walang problema ito. Kahit hirap ako kumilos, boss, binubuhat ko to, pakainin ko to. Kaya manood siyang TV, mamaya, wala namang signal. Magagalit. Kamusta naman po pala si Jerome tayo? Ayos naman, wala nang problema. Ito nga, napaso nga to, nabuhos siya ng mainit to. Ala, Pero magaling na yan. kailan lang po yan? Mag 2 weeks na yan. Boss. Bakit po Nagkape sila dyan, minsan kasi meron narinig na malakas na dabog. Na ganun yung kamay niya. Talsik sa kanila ni Susan dito, sa paa ni Susan. Ay gumukulo. Pero magaling lang ginagamot, ko na yan. Ginagamot. Ganito lang to, tahimik lang to boss. Pag Pero yung kalusugan niya tay, Ayos naman, walang Ayos. problema. Binadoktor namin to, gamot, pinabili. Kung ano diferensya, gamot ka agad. Wala eh. Gamot, pinagamot na namin to. Dami siyang gamot dyan. Inumin. Nakarip nga yung mga vitamin niya. very good.
Mahirap pabayaan eh. Siyempre, ganito pa, hindi makapagsalita, tapos babayaan pa, wala na. Basta laban lang palagi Oo, tayo. oo, ganun ako. Hayaan mo lang si nanay. Ganyan naman lahat ng mga asawa, no? Yung nga eh. Na sa salita lang lagi salita matatas. lagi. Pero ako pinalagpas ko lagi sa kabilang tayo. Mm-mm. Pag patulan ko, wala kami dalawa mahirapan. Yes. Hindi ko na pinapatulan ngayon, lumayas ka. Sabi ko, sama ka. Hindi na ganun ko na lang. Yan ang tama. Gawin mo na lang good vibes palagi pagka Oo, tinatawanan ko na lang kasi sus, kung nilayasan kita noon pa, sabi ko sa kanya, hindi ako ganito. Kasi halos Nagkahiwalay kami niyan, boss, noon. Dahil nga sa nagkahiwalay kami niyan, totoo yan. Nagkahiwalay kami. Pero sa ng Panginoon, talagang para kami talagang, balikan kami. Doon ako sa Manila noon. Nagkahiwalay kami dahil nga sa nga niya, yung iba rin ugali kasi niya eh. Yung parang siya. Hiwalay kami, pero nagkabalikan pa rin kami. So, ibig sabihin, naging ganyan lang si nanay nung hindi ka na nakakapagtrabaho. So, yun talaga yung pinaka-main. Yan niya eh, na para hindi na ako makatulong siguro niya sa paghanap buhay. Ay kung wala lang to, na hindi lang to nagkaganito, ay hindi niya ako makikita dito. So, yun nga, no, mga kababayan, mga kabarangay, no. Shoutout po sa lahat ng house daddy, no. Kasi syempre, may mga kababayan din tayo, lalo na yung mga nag-uumpisa dyan na mga mag-asawa. Merong tatay talaga na naiiwan sa bahay, no. Dahil syempre, alam naman nating lahat na ang dapat talagang naiiwan is nanay. Pero, sa panahon ngayon, practical na po kasi tayo ngayon. Kung sino yung may kakayahan na makapagtrabaho at may okay na sweldo, sila yung nasa labas. At ang tatay naman po is flexible naman sa bahay eh. Marunong maglaba, magluto, at kung sakasakaling maghatid sundo, mas kaya pa nga nating mga tatay, di ba? Maghatid sundo kasi kaya nating magmotor. Hindi ko naman po inaano kasi may mga magulang din, may mga nanay din na magaling ding magmotor. Pero based on my experience din is hindi lang normal siguro sa iba tignan kung ang tatay ang nasa bahay. Pero sa ngayon po kasi, yun nga yung sinasabi ko, practicality na. At the same time, si Tatay Jun is talagang mayroon ng kapansanan. Kasi, di ba tayo, kung wala ka namang nararamdaman, magtatrabaho ka. Driver ako eh, kaya driver ako sa Manila eh. Jeep, taxi, nagmaniho ako doon. Kung hindi lang ako ganito, doon ako sa Manila naghanap buhay. Yes. Alam ng misis ko yun. Ay nagkaganito ako eh, mula nung nagkaganito, iba ng niya, kala na, hindi siguro makatulong. Opo. Ganon ang nasa isip ko eh. Kaya sabi ko ng magulang kung nabubuhay ka dito ka muna, kung ganyan, ganyan kayo lagi nag-aaway, ay paano na yung bata? Eh nga, nung 2013, nakauwi ako ng bigla. Ay, ito namang iniisip ko lagi din, kahit habang nabubuhay to, alagaan ko to eh. Yes. Hanggat kaya. Hanggang kaya ko to boss, alagaan ko to. Yes. Hanggang nabubuhay, hanggang may hininga pa ako, hindi ako susuko. Yan ang talagang magulang, no? Hindi ako susuko. So, Bustax, bakit nga tayo pinapunta ni Daddy Frankie ngayon dito? Yun nga mga kababayan, pinapunta kami dito ni Daddy Frankie bukod sa nagpapalagaling pa talaga siya, pinapakamusta niya yung tindahan ni Tatay John kasi ito sa ngayon, dapat yung pangunahing hanap buhay nila. Dito sila kukuha ng pang-araw-araw po nila. Pero nakakalungkot mga kababayan, ayon sa kanya, kay Tatay Jun, na yung mga paninda nilang pangunahing pangangailangan, bigas, is pinautang na lang kasi wala nga daw bumibili. Na-expired na sila. So, kinukonsume na nila, pansariling gamit na nila. Kaya yun, bumalik si Nanay Susan doon sa pagtitinda niya ng mga gulay, prutas, diyan sa mga parokyano niya dati. Hindi po namin inaasahan, hindi namin ina-expect po, no, na akala namin ang aabutan po namin, mas lumaki pa yung tindahan ni Tatay John. Ayun sa kwento niya, hindi naman natin alam, galing naman sa kanya, dahil daw looban, so bibihira yung bumibili, na halos wala nang bumibili sa tindahan niya. So, syempre, pag ganon, tama naman siya na maaabutan siya ng expiration sa mga paninda nila. Gusto sana ni Daddy Frankie, kaya ito yung naisip niya na napuhunan siya sa tindahan para yun nga,
doon sa araw-araw na pangangailangan nila dito na sana nila kukunin. Kaso nakakalungkot na balita mga kababayan, halos hubad na yung tindahan ni Tatay Jun. Siguro nandito kami Tatay Jun, advice lang kasi update lang naman ito. Kaya sabi naman ni Daddy Frankie nung una pa lang na madalas kami rito, bago ipagawa yung bahay nyo, hindi habang buhay na nandyan si Daddy Frankie. Kasi si Daddy Frankie, hindi lang po iisa yung tinutulungan niya. Yes. Di ba? Kaya kung ano tong nadatnan namin, napag-usapan natin, yun naman siyang ikukwento namin sa kanya. No? Mapapanood din naman. Mapapanood din na niya. Ano naman ko to. lang nalaban, pagaling si Daddy Frankie. Kasi nakalungkot din, nakikita ko minsan kasi yung cellphone ko kasi kurap-kurap na rin minsan eh. Ano ko. Bakit ganyan? Nagkasakit. Tapos, pila doktor na, ano yun, kinulam, ano yun? May kulam yata o ano. Sa amin tayo, sobrang pagod lang Pagod din. lang yun. Kasi araw-araw nasa mission kami. Alam mo si Daddy Frankie, hindi niya naman iniinda yung pagod eh. Hindi niya alam yung salitang pagod kasi. Yun nga lang, ano lang din tayo syempre. Di ba? Pagdadaanan natin. Kahit sino, magkakasakit at magkakasakit tayo. At least masaya kami, okay pa rin kayo. Ay, okay. Wala problema. Oo. Yun lang tindahan. No? Yung tindahan lang ako. Hindi, ang business naman kasi Tay, is parang sugal din yan. Parang sugal yan eh. Oo, hindi natin alam kung magbo-boom yan or hindi. Mm. So, given na yan, sabihin na nating first business, hindi naging okay. Pero meron kayong isa pang business, yung naglalako si nanay ng prutas, at least kahit papano. Paano nakasurvive kami, hindi Oo. kami talagang ano. Totoo yan. Wala kami problema, ayos lang. Yung sa prutas gulay ba ni nanay, Tay, mga, sa tingin mo, mga range, magkano kinikita doon? Minsan kumita siya 600, 700. Okay din. Pag naubos. Oo, ganyan. Pag naubas o hindi, ganyan. So, yun. Yan tayo. Isang sakong bigas. Galing kay Daddy Frankie po, ha? Pasalamat ako kay Daddy Frankie. Daddy Frankie, maraming salamat. Talaga, na napasyalan ako ng mga team mo. Pagpagaling ka na, Daddy Frankie. Pagsubok lang ng Panginoon Diyos Ama yan. Total, wala ka namang nilabag ng batas ng Panginoon. Lahat pagtulong ang ginagawa mo. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Pagpagaling po kayo. Yun. So, May tanong pa akong isa, Kuya Ken. Ito, tayo wag mo mamasamin yung tanong ko ha. Oo, Kasi may na-vlog kami dyan nakaraan na alam nila na natulungan ka ni Daddy Frankie. Siyempre, napupunta daw sila dito. Nagtanong kami doon sa lumapit sa amin. Kumusta sila Tatay Jun? Kasi hindi na kami nagagawin dyan sa Pampano. Minsan daw tayo, totoo ba na nakikita ka daw sa sabungan? Sabungan? Oo. Saan na sabungan? Hindi ko nga alam Ay, tayo. hindi ako pumunta sa sabungan. Kaya ko lang na tayo Oo. ang mamasamin kasi nakwento niya kasi sa amin. Ano kwento? Na minsan si Tatay Jun nakikita namin sa sabungan. Wala, hindi ako pumupunta sa Yun nga lang tayo, kaya ko nga natanong kasi sa'yo naman magmumula yung sagot. Tapos may kwento pa sa akin na mataya ka daw sa wedding. Ay, yung waiting, paminsan-minsan. Pero hindi lagi. Yung 5 piso. Yung pag dito naman, patayin waiting ang ating bating. Oo, totoo yan. Nandyan sa kanto. Kaya ko natanong yung tatay kasi... Pero yung sabungan, boss, dyan ako, sa mga sabungan ako pumupunta. yun nga lang kaya ako natanong kasi maraming Oo. klaseng tanong. Ang dami namin pwedeng itanong tayo pero bakit ko natanong yung sa sabong? Naalala ko lang na may nagsabi kasi sa amin dyan nung nag-vlog kami dyan. Nakilala ka. Nakilala ko. Na Dun sa minsan sabungan. daw nakita ka niya sa sabungan. Ganito na nga ako. Magsasabong ba ako? Kaya yun Yan, tayo, naano ko lang din, natanong ko lang Hindi din. ako pumupuntang sabungan. Mula sa pool, yung dito ako, hindi ako pumupunta sa sabungan. Baka yung noon baka may sabong-sabong dyan noon sa pagpista ng barangay. Noon, na hindi pa ako ganito. Siguro. Hindi ko alam tayo. oo. Basta nabanggit lang sa amin Nabanggit lang. na nakita ka daw sa sabungan. Pero ang pagkasabi kasi tayo, yung natulungan ni Daddy Frankie, pinagawa ng bahay, nakikita namin sa sabungan. Ibig sabihin, Nakita sa bunga. kung nakita, isa lang. Nakikita kasi ang pagkabanggit niya kasi tayo dun eh. Ibig sabihin, medyo may kadalasan. Wala, hindi ako pupunta.
Mula noon na ganito ako, boss, hindi ako pumupuntang sa bungan. Promise yan, nandiyan ang Panginoon. Hindi ako pumupuntang sa bungan. Ano ba yung sa bungan? Baka noon dito yung pista-pista noon. Kasi saka na tayo dyan. Oo, kasi, sige, tama lang yung natanong mo, boss. Kasi natanong ko lang parang, din. parang masagot ko rin na ano. Yes. Hindi ako pumupuntang sa bungan. Baka noon yung hindi pa ako mild stroke, tapos noon ang pista rito, noon kaladasan kasi dito pag pista may mga bularet ganoon. Pero sa bungan na ano na ganito ako mula nung nabalaga ko hindi ako pupunta. Oo, sige. Pang- Kaya ano lang natin tay. Natanong lang namin tayo, Oo, no? tama yun. Natanong Sa amin ko. kasi, pumunta kami rito, katulad ni Daddy Oo. Frankie, kung ano yung mga advice niya sa mga tinutulungan niya. Siya din namang ginagawa namin tayo, no? Kasi, siyempre, wala namang idudulot na maganda yan. Kasi mas marami pa yung Tama talo yun. sa panalo natin Oo. sa mga ganyan, no? Totoo. Nalibangan, puno, yung iba, pero ginagawa ng bisyo na yung iba. Bisyo na talaga yan. Di ba? Hanap buhay na. Kaya, natanong lang din Oo, namin. tama yung boss, para masagot ko din. So, yun. Maliwanag na. Oo, At hindi ako least, pumupunta. at least Kung malinaw sino na. man yung tao na yan, kung makita ko yan, pero kung makita ko yan, kung yun ang sinasabi putang sabungan, mulat sa Paul, nandito ako. Diyan sa bularit no hindi pa ako gano'n. Yan, pupunta ko. Sinisiraan natin mga ganyan eh. Kasi dito kasi, halos dito, inggit ang pinairal dito sa lugar nito. Oo, totoo yan mo sa inggit ang pinairal dito. Okay. Kaya hindi, Diyan tayo, wala naman kaming alam, ano, Oo. nakakarating lang sa amin. Hindi naman kami gumagawa ng itatanong namin na walang Oo, nakakarating oo, din oo, sa amin. tama yun. Pero hindi Kaya ako- ko lang din natanong sa inyo. Ngayon, kung hindi ka naman nagsasabong, di goods. Di ba? Hindi ko nagsasabi dito. Kasi ganito na nga lang, hirap Ganito tayo na, sa hirap, ganito. maghahanap buhay. Tapos Tapos yung magsasabong. kikitain natin kapiranggot tayo, isasabong, isasapalaran pa natin. Totoo. Di natin alam kasi tayo. Dalawa lang yung pagpipilian natin, pero mas napipili natin yung natatalo tayo, di ba? Tatawa ko sa mga sinasabi ganyan na ano, totoo lang. Bahala sila kung ano husgan nila sa akin. Basta wala akong ginawang masama ng mga ganyan na paglabag na magsugal-sugal ako ng ganyan. Sus, Ginoo. Yung anak ko nga lang, hindi ko na masustentuhan ng gusto. Tapos isugal kung may pera ako. Ano ba yun? Bahala sila kung anong pagano sa akin. Yun lang tayo, hindi na masyadong papahabain, no? Kasi may mga Sige, lakad pupuntahan pa. pa. Na ano, basta sa amin lang, Oo, tama yun. Basta. magpatuloy lang tayo sa buhay. Huwag natin iisipin yung lahat naman tayo pupunta sa hukay, ano? Na Oo. parang mawawala tayo. O darating tayo dyan, Darating pero, tayo dyan, pero huwag una-una. nating madaliin. Ay, hindi. Di ba?